Naging mainit nga na usapin ang kontrobersyang ito sa mundo ng social media at pati na rin sa buong bansa. May kumakalat na balita na isinugod umano sa ospital itong si Pangulong Kuting ng Norte Jr. dahil sa sinasabing malalang karamdaman. Ayon sa ilang ulit, kritikal umano ang kondisyon ng Pangulo at hindi na ito maiagapan pa. Dahilan upang lumutang ang espekulasyon tungkol sa posibleng pagsalo ni pangalawang Pangulo Sara Duterte sa pwesto bilang Pangulo ng bansa. Bagamat wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa palasyo, mabilis na umingay ang isyu na ito sa social media at iba't ibang news platforms. Ang ilan sa mga taga-suporta ng administrasyon ay nanatiling umaasa na hindi totoo ang balita. Habang iba naman ay nag-aalala ay sa kalagayan ng liderato ng bansa sa ilalim ng saligang batas ng Pilipinas, ang pangalawang Pangulo na ang otomatikong hahalili sa pwesto ng Pangulo sakalang ito ay mawalan ng kakayahang gampanan ng kanyang tungkulin. Ito ang naging ugat sa mga usapin kung handa na nga ba si VP Sara Duterte na pumunuan ng bansa sa gitna ng makasalukuyang hamon. Samantala, hinihintay ng publiko ang opisyal na pahayag mula sa pamahalaan upang matuldukan na ang haka-haka at masiguro ang kalagayan ng Pangulo. Sa kabila nito, umaasa ang sambayan ng Pilipino sa aganang pagbangon ni Kuting mula sa anumang iniinda niyang karamdaman. Patuloy na magbabantay ang mga mamamahayag para sa karagdagang detalye ukol sa isyong ito. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin nyo na lamang ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel, huwag pong kakalimutang ikaw ay mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para lagi kayong maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At para maging aware ka na rin sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Ito na nga po mga kaibigan, balikan natin or panoorin natin ang buong video. Yung Bonifacio Day, pinagdiriwang ng ating mga kababayan. Ang kapanganakan nitong si Gat Andres Bonifacio. Pakinggan nun natin to, game. Kaya umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Ang pagbabalik tanaw natin sa kagitingan ni Andres Bonifacio ay isang pagkakataon para pagnilayan natin ang ating kalagayan at ang ating kinabukasan bilang malayang bansa. No. Mahalaga na ang pagdiriwang natin sa kadakilaan ni Andres Bonifacio ay magbukas ng ating kamalayan sa kalagayan ng ating bansa. Kaya naman ho mamaya, one time big time dyan sa EDSA, ha? One time big time sa EDSA. Sa mga malapit lang ho sa EDSA, kung wala rin naman ho kayong gagawin, anong araw ba ngayon? Sabado ho ngayon Sabado. Oo, kung wala ho kayong gagawin, sumaglit ho kayo doon para makapagpakita ho tayo ng pagsuporta sa ating mga kasama doon. Tuloy. Tulad na lang ng kahirapan, gutom, kawalan ng trabaho, at kawalan ng mga pangunahing serbisyo para sa napakaraming mga Pilipino. Ito rin ang isa sa mga nagbigay sa atin ng inspirasyon para magsumikap at maging tapat at tunay na mamamayang Pilipino. Tiyakin sana lagi natin na manatiling buhay ang diwa ni Bonifacio sa ating mga puso. Ipalaganap natin ang mensahe ng kanyang kabayanihan sa isa't isa at sana ay maging apoy itong mag-alab para tayo ay maging mas matatag, matapang. Madam, pagka naririnig ho ng Malacanang yung mga salitang mag-alab, mabuhay yung ating pagiging makabayan. Kasi yung mga panahon na to, sa mga nangyayari dito sa administrasyon na to, talagang kahit medyo natutulog ang iyong pagiging makabayan, pagka pinagnanakawan na ho, yung mga pinaghihirapan ng ating mga kababayan, ninanakaw lang nitong mga politiko na nasa Malacanang at dyan sa House of Representatives. Kahit tayo natin gisingin yung ating mga natutulog na pagiging makabayan, magigising ho yan. Yung mga ganyang klaseng litanya, pag nagsasalita ho, yung mga leader natin, kagaya nitong si BP, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pagka meron ho silang mga ganyang klaseng litanya, kinikilabutan ho yung mga tao sa Malacanang at dyan sa House of Representatives. At naninindigan. Mga kababayan, ang pamana ni Bonifacio sa atin ay ang ating kalayaan. Halagaan natin ito, ipaglaban natin ito. Patunayan natin na bilang mga Pilipino ay maisog tayo. Ang lahat ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Narinig niyo ho yung salitang maisog, ha? Hakbang ng maisog, ha? Hakbang ng maisog. Kita niyo naman ho, yan ho, hakbang ng maisog. Kaya yung mga maiisog, yung mga maiisog,
Mamaya ho, magtipon-tipon diyan sa EDSA. Heto ho mga kababayan, bago ho tayo pumunta sa ating pangalawang video, hindi ho natin napasadahan, nakalimutan ko ho itong viral ho ito, kagabi pa to eh. Ito ho kasi nagsalita ho itong itong si Vice President Sara Duterte. I really believe that we have reached the point of no return. Yun ho ang kanyang litanya. Noon nung tinanong, siyempre tatanungin ho itong si Marcos Jr. ng mga media, bigla ho siyang bumanat ng ganito. Never say never daw. Naku po. Ang problema ho kasi dito sa mama na to, hindi ho natin malaman kung naiintindihan ba niya yung mga lumalabas sa bunganga niya. Anong ibig mo, sir, sabihin na never say never? Ano ba yan? Huwag kang magsalita ng tapos. BP Sara, baka bandang huli magsama tayo ulit. Malaki hong problema yan. Malaki hong problema yan. President Bongbong Marcos, no? Malabo pa ho yan sa sabaw ng pusit, ika nga. Pag naging puti na ang uwak, kung sakaling maging puti ang uwak, pwede nating sabihin niyang never say never na yan, na pwedeng magbalikan yung mga Duterte at mga Marcos. Nakita naman ho natin kung anong klaseng kababuyan ang ginawa nitong mama na to dito kay Vice President Sara Duterte. At yung mensahe na kung saan pinipigilan, kasama ba yan sa plano mo? Kaya binabanatan mo yung never say never dahil ba dun sa ilinabas mong statement na private message kuno na kung saan naglundagan yung mainstream media sa pangunguna nitong si Taberna sa paglalabas ng iyong private message sa mga congressman na to. Kaya sinasabi mong never say never, kakampi, tinuturing mo pa rin o bukas pa rin ang pinto dito kay Vice President Sara Duterte di sa administrasyon mo. Sa kabila ng pambabawi na ginawa ng pinsan mo at mismong ikaw dito kay Vice President Sara Duterte. Pinigilan daw ho. Ngayon, ang nangyayari pa, naglalaro tayo ng good cup, bad cup dito. Ikaw ang promotor, pasimuno ng paninira, pangwasak dito kay Vice President Sara Duterte. Tapos bigla kang kakabyo ng paatras, sasabihin mo, tigil na natin yan. Bandang huli, anong inaasahan mong maging resulta doon sa naging mensahe mo kahapon nung isang araw sa mga congressman dyan sa House of Representatives? Pasalamatan ka namin. Anak ng toka, sa pagiging manipulator mo, Marcos Jr., mga kababayan, kung maniniwala pa ho kayo dito sa mga Marcos na to, ewan na lang ho natin. Kaya yung never say never na yan, ano ho yan, kumbaga, kasama ho yan dun sa kanilang grand scheme of, di ba? Kasama ho yan dun sa, pinakaplano nila, kung paano ho nila i-divert ang atensyon ng ating mga kababayan. Umiinit ang sitwasyon sa EDSA, dumadami ang mga tao sa EDSA, bigla siyang kakambyo pa atras, tigilan yung impeachment kay BP. Dahil alam ho niya, yung timeline ng impeachment na yan ay dapat naisampa na kahapon, na-file na kahapon yung impeachment na yan. Alam mo niya Kasi sa Malacanang din yung pagtimon nanggagaling din sa Malacanang. Ito ang matindi dito, mga kababayan. Pagkatapos ho niyan, yan na nga ba sinasabi natin? Sumasagpang na ho itong mga aso na to. Makabayan hits Marcos. Malacanang shouldn't tell House what to do. Naku po, yan na nga ba sinasabi natin? Di i-file nyo, mga walang ya kayo. Wala namang problema Ano mang oras mula kayo kung gusto nyong i-file ang impeachment laban dito kay BP Sara, walang problema. Pero alam na ho natin ang nasa utak nitong mga kamatayan black na to. Iinit ang usapin sa EDSA, lalaki ang tao sa EDSA, babandwago ng mga walang yan. Pero huwag kayong mag-alala. Malayo pa lang naaamoy na namin pagkakamatayan black yung mga nagrarally. Paano natin nalaman? Makikita nyo ho dito sa video na to. Eto ho, paano mag-rally yung kamatayan black at paano mag-rally yung mga taga-suporta ni Tatay Digong at yung mga Pilipino na talagang gusto lamang pagbabago. Iba ho itong mga to Iba ho yung build na tong mga walang yang to. Kaya kung sakaling uminit mas dumami pa ang tao dyan sa EDSA, mga kababayan,
Kilalanin ho natin kung sino yung mga kasama natin. Kasi mga oportunista yung mga tao na yan. Talagang sasakyan ho nila yung lahat ng pagkakataon na makuha nila. Kahit na kinamumuhian nila yung isang tao na yan, kagaya nitong si Marcos, galit na galit sila siya. Makikipag-connive sila para makuha lang nila ang kanilang mithiin. Ito ho mga kababayan, panoorin nyo ito. Ba? Panoorin nyo mga kababayan. Nagmamarcha sila, nagmamarcha, papuntang Mindolo ata yan eh. Papuntang Mindolo. University of ano yan. Di ho natin kabisado yung lugar eh, kasi tayo ho hindi natin gagawin yan. Pero pagka umabot sa sukdulan, talagang kailangan ng gagawin. Pero pagka simpleng pagsasalita-salita pa lang, hindi ho natin gagawin yan. Tingnan nyo naman. Diba, kahit pa paano, kung kahit na meron kayong gustong iparating sa pamahalaan, hindi nyo naman kailangan makipagbalyahan. Pwede nyo naman kausapin yung mga pulis. Tanongin nyo yung mga pulis, masaya ka ba sa administration na to? Ano bang masasabi mo doon sa linipat na pondo galing PhilHealth papunta kay Marcos Jr.? Anong masasabi mo doon sa 5,500 flood control? Yung pagbibenta ng dito, yun dapat, daanin natin sa diplomasya. Huwag tayong makipagbalyahan. Malay natin, yung mga pulis na yan, sila pa makasama natin sa hanay at sumugod dyan sa kung saan man yung dapat sugurin, di ba? Kung sakaling umabot man ho tayo sa punto, kahit na tumatanggap lang ng order yan, paliwanagan ho natin. Explain natin sa kanila, tanungin natin sa kanila, kung sakaling pigilin nyo ho ba kami, sa tingin nyo ho ba ginagawa nyo yung dapat nyong gawin? Kasi kami dito, para lang ho kami doon sa para sa mga kalokohan na nangyayari ngayon sa bansa na to. Nag-voice out lang namin yung mga disgusto namin sa administrasyon na to. Masaya ho ba kayo sa mga nangyayari ngayon? Kumusta naman ho yung mga sweldo nyo? Gaano karaming bigas pa ho ba nabibili nyo? Sa tingin ho natin, kahit hindi tayo makipagbalyahan, maya-maya, nasa likod na natin yung mga pulis na yan, talagang kasama natin sila sumusugod, pati yung mga commander nila, di ba? Paliwanagan ho natin, ha? Huwag ho tayong makipagbalyahan, huwag ho tayong makipagsakitan, dahil wala hong kahihinatnan yung ganyang klaseng eksena. Ano lang ho yan, publicity lang yan. Di ba? Magandang tingnan sa media. Naglalabas kayo ng saloobin nyo, pero ang bottom line dito, walang mararating yung mga ganyang klaseng pagkilos. Yung mga ginagawa natin sa EDSA, yung pagsasalita, yung ilinalabas natin, yung tunay na kaganapan ngayon sa ating bansa, yun ang the best. Ito ho mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, punta naman ho tayo dito kay Atty. Salvador Panelo. Sino nakamiss dito sa ganitong setup natin ng video? Yung para kayong nagre-reels, no? Yung ang bilis ng natin, yung pacing natin. Namimiss ko na rin nung gawin itong mga ganitong klaseng video, sa totoo lang, no? Kaso, yung mga long form natin na isang nagsasalita, kailangan ho kasi yun ngayong mga panahon na to. Kasi maraming mga video na kailangan mong panoorin yung una bago mo maintindihan yung kabuuan ng video. Ito kasi, ito, para ho kayo nag-scroll lang kumbaga. Fast pace yung ating talakayan dito. Ayun na nga! Kung umabot kayo sa bahagi ng video natin na to, alam nyo na gagawin, pabilisin ang ikot ng mga numero na yan para umabot na ho tayo ng 700,000 subscribers. Ito na ho mga kababayan, pakinggan ho natin itong si Atty. Salvador Panelo. Kaugnay pa rin ho ito doon sa ginagawa dito kay Vice President Sara Duterte para mas maintindihan natin sa point of view ng isang abogado kung nasa tama pa yung mga pinaggagawa nitong mga politiko na to dito kay VP Sara. Gang! Puntahan naman natin sapagkat kitang-kita nyo, initially calm and collected si VP Inday Sara. Dahil nagkaroon siya ng parang press conference, may mga reporters na pumasok doon sa kanilang Zoom. Pero dahil nga matagal nang nagtitimpi yung Ali, inilabas niya na yung kanyang galit. Kaya nga. Okay. At marami siyang mga expose, mga sikreto ng kanyang tinatanaw na sumisira sa kanyang karangalan. At kagaya ng ama, hindi na mapigilan ng sarili niya na siya ay magmura. At diretsong minura niya yung mga taong sa kanyang paniniwala, batay sa pangyayari, nasa likod ng paninira ng pagtatapon ng putik sa kanya.
pag-aakusa sa kanya na siya'y magnanakaw, na siya'y nang-abuso sa kapangyarihan. At marami pa siyang sinabi nito. Ngayon, in the course of her reaction, meron siyang binanggit. We have 10,000 views. Ano sabi niya? Kasi meron siyang reporter. Ano bang remedyo? Inahapi kayo, pinagtutulungan kayo, bilang vice presidente, second highest person of the land. Ginaganyan kayo. Eh tama mo siya kasi sabi niya, first, ang sabi ni Laika, iyak siya ng iyak. Sabi niya, nasaan ang batas? Wala nang batas dito sa Pilipinas. Eh ako yung ordinaryo lamang empleyado, ginaganito niyo ako. Paano na yung mga iba? Eh siya nga, meron siyang kaibigang vice presidente. Meron siyang uncle na dating judge. O dating mayor. At meron siyang ama na judge. Eh, nilapastangan ng ganun-ganun lang. O di lalo na. Di ba ordinaryong tao? Nasaan ang batas? Walang batas dito sa Pilipinas. O, sinundan naman ng BP. Sabi niya ako, vice presidente ng bansa, ginaganito niyo ako. Binabastos niyo ako. Tapos sasabihin niyo akong spoiled brat. Eh, kayo yun. Binabastos niyo ako, binabastos niyo kami. Kung ano yung pagbabastos niyo sa amin, ibinabalik lang namin sa inyo. Hindi ba, natatandaan niyo yung article ko? Nung sinabi ni Inday Sara, na pag hindi niyo ko tinigilan, huhukayin ko yung mga labi ng nasirang. Ang problema ko kasi sila, bira sila ng bira, pagka pinatulan sila nito si BP Sara, umiiyak ko sila, yun ang problema doon sa mga spoiled brat dyan sa House of Representative, no? Yung mga anak ng mga politiko na wala namang magawa sa bahay, kaya ginawang congressman. Yun ang problema dito sa mga individual na to. Presidente Marcos Sr. Dadaling ko sa West Philippine Sea, kakalat ko doon. Eh kayo naman, literal ang tingin nyo. Kaya sabi nyo, disrespeto. Eh, hindi, ang sabi ko, that is her way of telling you, if you will not stop destroying my reputation, if you will not stop your groundless attack and assault against my character, I will engage you tit for tat. Yun ang ibig niyang sabihin, hindi ako susuko sa'yo, lalabanan ko kayo. Yan ho ang ginagawa niya. Kaya, sabi naman reporter, anong remedyo, ano pwede niyong gawin? Baka kung paano kayo. O ito, sagot niya. Ito, controversial ang sagot niya rito. Kasi, Ayun, ito. sigurado ako, dahil nagsalita na Malacanang dito, na ididemanda siya. Ididemanda siya ng grave threat. Seryosong pagbabanta. Because under Article 282 of the Revised Penal Code, any person who threatens another with harm or injury to his person and property is liable for grave threat. O yan, sigurado yan ang ididemanda sa akin. At dahil malakas ang, siyempre, yung piskal, most likely, ipapile na yun. At kung yung judge naman, takot din, dahil hindi naman lahat ng judge matatapang eh. Bihirang-bihira yung matapang eh. Palaging takot sa kung sino nasa kapangyarihan. Iko-convict. At siyempre, pag na-convict, ikukulong. Yan ang wag yung gagawin. Maniwala kayo. Kaya nga yung possibility na ikulong itong si BP Sara dahil dun sa sinabi niya na yon. Hindi rin natin din-scout yun sa katunayan lang kasi may nakarinig din tayo ng mga usap-usapan na kung sakaling trinabaho talaga itong si BP Sara. At yun naman talaga gusto gawin, no? Pero ang problema lang, pagka kinulong nila si BP Sara, lalo kung lalaki problema. Ay, pagka hindi nila kinulong si BP, malaki problema nila. Pagka kinulong nila si BP, mas lalaki problema nila. Kaya hindi na nila malaman kung saan sila lulugar dito sa sitwasyon na to, sa totoo lang. Because if you do that, you impeach her or jail her, that will be the beginning of the end Naku of po. your whole empire. Tandaan niyo yung sinabi niya. Ngayon, Totoo yan, Ano? totoo yan. siyempre, mga abogado ko, grave threat yun Kasi, sabi ng batas, kung sino man ang magbabanta sa isang tao na bibigyan niya ng isang hakbang o gawain na makakasakit sa kanyang katawan o sa kanyang ari-arian ay nagkakasala sa isang maselang pagbabanta o grave threat. At first blush, yung mga abogado, kahit yung mga galing na abogado, grave threat talaga yan. Pero teka muna, ano bang sabi niya? Ang sagot niya dun sa anong gagawin niya dahil nilalapastangan siya.
O ito ang maliwanag kasi ako, narinig ko mismo yan. Sabi ni Inday Sara, huwag ko kayo mag-alala. Sapagkat may kinausap na akong tao na pag may nangyari sa akin, pag ako'y napatay dito, napatay, may nangyari sa akin. Ang sabi ko sa kanya, patayin nyo si Vivian. Patayin nyo si Lisa. Patayin nyo si Martin. And I'm not joking. Inulit niya. O kaya, siyempre lahat, oo, grabe, great. Alam nyo, mag-isip-isip muna kayo. Kahit yung mga magagaling na abogado. Tandaan nyo, yung statement niya, you should look at it in context. Ang sabi niya, kung mamatay ako, kung patayin ako, kung may mangyari sa akin, anong ibig sabihin? Ibig kong sabihin, meron siyang alam na siya'y papatayin. Meron siyang alam na may nagpaplano sa kanya. Dahil nga sa kalakaran na maraming ginagawang paninira sa kanya, kulang na lang talagang barilin siya at patayin siya. Yun ang background. Yun ang basis ng salita niya. Sa madaling sabi, nung sinabi niya, pag ako'y pinatay. So, ang tanong ko sa inyo, magkakaroon lang ng pagbabanta kung patay na siya. Yun ang bantang mangyayari na. Sa ngayon hindi pa ho eh. In other words, yung sinasabi ng Malacanang na that is an active threat. It's not an active threat. It is the opposite. It is inactive threat. Kung baga, yung tubig, hindi pa yelo. Pag nilagay mo sa freezer, saka lang magiging yelo, magiging buo. Plano pa lang yun. At hindi krimen ang isang plano. There must be an overt act. Kaya, kakapareso sila ng sinasabi, di ba? Itong si Yesio Topacio, itong si Atty. Topacio. Yan din ang kanyang basa sa mga sinabi na yan, itong si VP Sara. Hindi pa. Kahit na ano sabihin mo, kung di naman nangyari yan, wala naman di ba? relax kayo. Kayo mga piskal, pag pinail sa inyo, gamitin nyo yung mga pinag-aralan nyo. Lalo-lalo na kung estudyante ko kayo. Sa College of Law. Huwag kayong matakot. Rule against it. Kung mga judges din kayo at naging estudyante ko kayo, dismiss the case. Sapagkat walang crime na kinamit. Pinakita niya lang na kayong mga ipapapatay ko, kung ako napatay, kayo ang nagpapatay sa akin. Yun ang ibig kong sabihin. We have 12K. I have 12,000 pesos in my pocket, but I lost it. I lost it because I bought something. Anyway, ganyan. So, ganyan. So, anong masasabi ngayon natin sa nangyari? Sabi ko nga sa aking kaibigan. What is happening in this country is against Inday Sara is an assault, a naked, brazen violation of the Constitution. Unconstitutional lahat ang ginagawa nila kay Laika, kay Inday Sara, at kay Presidente Duterte. Hindi ko pa ako nakakausap si Presidente Duterte kasi nung tumawag sa akin ng social media, tulog na ako. Nung tinawagan ko siya naman ang tulog. So hindi ko pa alam kung ano naging reaction niya. Ano bang reaction ng isang ama? Siyempre, iba. Ganon din ang ginawa nila. Yung illegality, masyadong obvious. It's too evident to ignore. We cannot be ignoring this. Now, there are so many of you calling for people power. Gusto nyo, alam niyo yung people power, madaling sabihin niya, ang people power hindi yung nangyayari sa isang kisap mata. Okay. Ang people power noong 1965 revolution, it took us many years. I remember, kailan ba yung people power? Tama ba ako? 65, 85. Sinimulan nun namin yung 1965 pa. 85, 86 ang revolution, 1986 ends ang revolution. 65 pa ho. Nung kami mga estudyante, aktivista, nagsimula na ho kami. Kasi sa aming pananaw, sa aking personal na pananaw, ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. was violating, through the military and the police, the rights, the human rights of the Philippines. Kaya nag-aktivista kami, di ba? Nandiyan yung Kabataan Makabayan, nandiyan yung Samahang Demokratikong Kabayan, SDK, nandiyan yung itinayo kong Samahang Radikal. 1965, ako nagsimula niya. Ganon din ang grupo nila, Milutayan. Kung meron yung 65, took us 21 years bago nabuo yung people power. Kaya hindi yung ganun kabilis, kadali. Kaya sinasabi, kaya tama yung sinasabi ni Inday. Sabi niya, I appreciate you calling for going to the street. Pero ang labanan, hindi sa kalsada. Ang labanan, alam niyo na kung saan. Hindi dyan. Pero, anong dapat natin gawin? Dapat po natin gawin. Kahit na hindi people power, lumabas kayo. Iparamdam nyo sa mga kinaukulan.
Naku, yan na nga na ba? hindi pwede ang patuloy na paglabag nila sa katarapatan ng tao, ang kanilang Labas. pagsira sa mga karangalan ng mga inosenteng tao, ang pagpapakulong nila sa mga resource persons na wala namang kasalanan maliban sa ayaw sumagot. Dahil may dahilan naman. Kasi sa ating saligang batas, pwede ka namang hindi sumagot pag ini-incriminate mo na sarili mo. Hindi po ba? Lumabas kayo. Hindi para mag-revolusyon o maging magsigal. Hindi ko yan. Kung hindi, ipakita nyo sapagkat ang pamalaan, kung sila ay maselang mag-aaral ng kasaysayan, they will learn from the lessons of the past, the lessons of history. If you're a serious student of history, you will know that people will rise in revolt the moment they see that their welfare has been forgotten. Tandaan nyo, the very foundation of a government, ang pinakabatayan ng isang gobyerno. Unang-una, ano ba ang gobyerno? Ang gobyerno ay nilikha ng mga tao, taong bayan, upang siya ang maging siyang mamahala sa batas, sa mga pangangailangan ng nasa gobyerno na sinasakupan, upang tugunan ang lahat ng problema. Kaya binigyan ng kapangyarihan ang mga inihalal at yung mga ninombrahan naman ng mga hinahalan. Yan. Kaya kung tayo ang lumikha ng gobyerno, lahat ng kapangyarihan ng isang gobyerno ay nanggagaling sa taong bayan. Sa Ingles, sovereignty resides in the people and all authority emanates from them. So madaling sabi, yung taong bayan, kung gusto nilang palitan ang isang sistema pampolitika, yun ay meron silang kapangyarihan at may karapatan. Pero bigyan nyo ng pagkakataon ang mga nanunungkulan. Bigyan nyo ng babala. Magpakatino kayo. Magpakabait kayo. Tugunan nyo pangangailangan ng bayan. Sundin nyo ang batas. Dahil pag hindi, sabi nga, kung the gods wish to destroy, they first make man. Ang sino mang gustong ilaglag sa bangin at ibawon sa lupa ng mga Diyos ng tadhana ay nilalasing muna sa kapangyarihan. O yan ang ginagawa sa inyo ngayon. Kaya maghulos dili kayo, pakinggan nyo ang tinig ng bayan. O yan ang tandaan nyo. O yan ang tinatawag na kudita. Tsaka alam nyo, meron ba ako sabihin sa inyo? Yung mga military, nung panahon ng panahon ng EDSA Revolt, panahon ng EDSA Revolt 2, nag-i-erap, ang napansin ko sa military, naghihintay muna sila. Pag nakita lang tao lumalabas sa kalsada, saka sila papasok, mag-withdraw ng support. So, mahalaga pa rin na pinapakita ng taong bayan yung kanilang pagtutol sa pagkasulukuyang paninira at paglabag sa karapatan pang tao, paglabag sa saligang batas. Kailangan makita nila yun. Kasi sa ngayon, sabi nga ng mga nakausap kong koronel, bakit di kayo umimik? Busog ho kami. Bakit kayo busog? Kasi si PRD, dinoble na ang sahod namin, wala na kami reason. Nung lumaban ako kami ng EDSA Revolution, inaapi kami mga pulis, kami mga sundalo, may problema. Kaya kami nag-revolution, sumama kami sa taong bayan ngayon. Medyo okay na kami. Hindi. Kailangan isipin nyo rin yung inyong mga anak. Sabi nga ni Presidente, hindi naman kayo kailangan magpuwe. Magsalita lang kayo. Kung ako kayo, magsalita lang kayo ng mag-issue kayo statement. Lagay yung mga pangalan nyo. Maniwala kayong kukulong kayo na kung kayong lahat pipirma. Kayong lahat na matataas. Maniwala kayo. Titino yan. Titino. Yung mga tiwaling opisyal. Kasi kung kayo mismo sabihin nyo, sinusuportahan namin si Presidente Duterte at mahal namin to, malaki ang ginawa nito sa aming bansa. Sinusuportahan namin si Vice Presidente Sara sapagkat matino ito. O kahit na huwag yung balata ng gobyerno, yun lang ang sabihin nyo. Tapos pumirma kayo lahat, maniwala kayo. Titino yan. Alam nyo, ayaw mo ni Presidente. Game, pakinggan na ho natin. Game. Ano ba ang unot dulo nito? Iniimbestigahan nila yung confidential funds ni VP Sara. And from the very start, si Inday Sara was willing to respond to questions regarding the confidential funds 2 sessions earlier. In fact, pinag-usapan na nila yun. On the third session, itong nakaraan, wala ho sa agenda na pag-uusapan ang confidential funds. Wala sa agenda simply because wala sa budget. Yung budget na ipipresenta niya, walang confidential funds. No? Because Congress has already decided not to give her confidential funds. And earlier than that,
sinabi na ho ni Inday Sara na kung ayaw nyo, o hindi siya, tanggalin nyo, wala namang problema sa akin yan. Correct. Sanay ho siya sa confidential funds kasi ginamit niya yan. Ginamit niya nung siya nasa bilang alkalde pa. Kaya sanay na sanay ho siyang gumamit niyan. Kaya nung siya naupo bilang Secretary of Education, napansin niya na itong mga komunistang rebelde, ginagamit, nire-recruit ang mga bata. Kaya kailangan niya ng confidential funds para gamitin, para sirain. Yan ang katotohanan dyan. That's the reason why gusto niya magkaroon ng confidential funds. At nung humingi siya ng confidential funds kay Presidente Marcos Jr., binigyan siya. Binigyan siya sapagkat nakita siguro ng Presidente Marcos Jr. ay gagamitin niya naman talaga sa kalaban ng Estado. Correct. Wala akong problema. Nung unang Hindi, nakita, nung sa tingin natin, nung binigyan siya ng unang confi fund, itong si VP Sara, nakita ho nila na talagang merong natrabaho ang Ali. Naging effective, malaki ang naging benepisyo at talagang ramdam ng mga estudyante, ng mga magulang, yung confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Para hindi talaga mag-shine itong si VP kasi talagang pagka binigyan mo ng pondo yan, kung saan intended yung pondo na yon, hindi mo niya wawaldasin kung saan yan. Talagang mararamdaman ho yan. Kunyari, meron siyang programa para sa mga kababayan nating walang negosyo, tinutulungan niya paano magnegosyo. Marami hong magiging beneficiaryo sigurado. Ganon ho trumabaho yung Ali na yan. Pagka meron siyang trinabaho, sigurado maisa sa katuparan yan. Diba? Yung mga satellite offices, yung mga kababayan nating di na kailangan pumunta ng DSWD, dun sa central office, pumunta kay congressman, pumunta kay mayor, hindi na ho. Punta kayo dyan sa satellite office ng OVP, sigurado. Mabibigyan kayo ng referral o yung mismong OVP, matutulungan kayo kung ano man ang problema. Yun hong kakayahan ng OVP na yun, ang tinanggal ng mga walang yang congressman na yan dyan sa House of Representatives. budget presentation, di ba? As a courtesy to the Vice President, pasado agad yan. Second, pasado na naman yan. Nagkaroon lang ng anomalya nung siya ay nag-resign. That started the prakaso o yung bulok. Pinag-initan na siya. Kaya nung third session, ang labo nga tayo ho'y nalalabuan dun di ba? Ganito nangyari, binibira nyo siya sa confidential fund, binibira siya ng Makabayan Block, binibira siya ng House of Representatives, tapos gusto nyo manatili siya sa Malacanang bilang gabinete. Binibira siya bilang Secretary of Education, binibira siya bilang alam niyo kung pwede lang siya mag-resign bilang Office of Vice President. Kaso nga yung pinangakuan, yung mandatong binigay sa kanya ng 32 million, yun lang ang tumatayo kay BP, yun lang ang nagbibigay ng lakas, nagpapatibay ng tuhod niya, di ba? Nagbibigay ng lakas ng loob sa kanya araw-araw para pagpatuloy yung pagiging vice presidente. Pero kung appointed lang yan, yung binigay lang sa kanya ng isang tao, yung okay, bahala ka dyan, alis na ako, no? Papala ako dito. Ang kaso ang pinag-uusapan dito, yung 32 million na ay pinagkatiwala sa kanya yung boto nila, yun ang ayaw niyang biguin. Yun naman hindi maintindihan ng mga krokodil dyan sa House of Representatives. Tingnan nyo, yung pwesto na inappoint siya bilang Secretary of Education. Anong ginawa niya? Dahil puro katrantaduhan ang ginagawa sa kanya. Anong ginawa sa kanya? Anong ginawa ni BP? Nag-resign siya. Hindi siya nagdalawang isip na iniwan ng Department of Education. Kasi hindi na siya nagiging nakakatulong sa ahensya kung magpapatuloy pa. Kasi magsasuffer yung mga programa ng department. Tingnan nyo, nanahimik bigla yung Department of Education. Diba? Pero kung siya pa rin ang sekretary dyan, araw-araw ang media, kawawa yung mga bata, kawawa yung mga guro, kawawa ang Department of Education. Nagsasuffer dahil lamang sa ayaw nitong mga tao na to kay VP Sara. Anong magandang ginawa ni VP? Umalis siya. Pero sa tingin nyo mga kababayan, comment nyo sa baba. Ako kasi suspect ako kung yung naglagay kay BP Sara dyan sa pagiging Vice President, isang tao lang, matagal na siyang umalis. Uwi na lang ako Davao, anak ng to, kung anong klaseng kalokohan to. Ang nagtatayo lang talaga sa kanya, ang nagkuudyok para hindi umalis dyan, yung 32 million. Pero yung trabaho, kaya niya yan. Yung paninira, kaya niya yan. Pero kung yung sakit ng ulo na ibinibigay, tapos nagtatrabaho ka na nga, tapos ginaganyan ka pa, pwede mo siyang umayaw .
pwede siyang umalis. Pero dahil lang sa 32 million, yun lang ho talaga umbaga, dito lang ako dahil yan sa 32 million. Yung 32 million na nagtiwala sa akin, di ko bibiguin niya. Yun lang ho. Maliban doon, wala na. Doon ipipresenta niya, pagtatanggol niya yung kanyang, hindi pagtatanggol. Presenta niya muna, presented, this is the budget of the OBP. Galing Yung daw, problema, galing pa yung mga pasaway dyan sa Kongreso, ito yung senador na dapat sana nagkaroon tayo. Yung tipong may sentido común, abogado, magaling. Sayang eh. Pero sa bagay, no? Meron naman tayong mga nakapila dyan ngayong mga panahon na to. At sa tingin natin, panahon din ho nila itong mga panahon na to. Kung si Atty. Vic, kung Marcoleta, uy, meron pa tayong isang abogado, kala nyo. Atty. Jimmy Bondok. O siyempre, yung dalawa nating warrior. Yung dalawang warrior natin sa Senado ngayong panahon na to. Senator Bato at Senator Christopher Bongo. Warrior ho natin yan dyan sa Senado. Kaya kailangan, yung mga kandidato na yan, wag ho natin kalimutan. Kalimutan nyo na lahat. Wag lang yung lima na yan. kagaya nung nakonvict, alam niyo na kung sino yun, na nakapending ang appeal. At yung mga iba pa doon, na gusto magpapapel dahil mga re-electionista. Pilit na tinatanong siya regarding the confidential funds. Una-una sabi niya, teka muna, wala naman sa agenda ito Bakit niyo ko tatanungin dito? Pinag-uusapan dito yung budget niya. Tapos na yung pondo ng confidential funds. Bakit yung tinatanong ko? Pinipilit ko nila na yung Commission on Audit merong notice of disallowance. Ibig sabihin, dinisapprove yung gastos nila. Pero pinaliwanag na nga, teka muna, hindi pa naman final yung notice of disallowance. Meron pang 6 na buwan para ipakita namin kung kulang yung papeles, bibigay namin ng papeles. Kasi Ako, meron ho tayong nabasa dito kay Tea Off with Puri, dito kay Sir Marlon, no? May sinugod na naman daw sa ospital. Code Blue ba yan, Sir? Code Blue? Sana Code Blue. kaya ng paliwanag ni Sara, subsequently, yung mga papeles nanggagaling sa malalayong lugar. Hindi naman sa kanya nanggagaling yun. So, madali sabi, you have to give her time. And precisely, the law allows 6 months for someone who received a notice of disallowance to prepare the documents required of him or her. Kaya sabi niya, huwag na natin pag-usapan yan. Ako nagagalit. Pumasok si BP Arroyo. Sabi niya, teka muna, wala naman sa agenda. Pinag-usapan na natin yan. Pangatlo, iniimbestigahan yan. Sa Korte Suprema, pending pa yan. Hindi na dapat pinag-uusapan yan. Madalit sabi, hindi sila pumayag, pinipilit nila. Gusto nilang pasok pa yun si Inday Sara. Sabi ni Inday Sara, resource person lang ako dito, hindi naman ako witness. At ako susumpa. Madalit sabi, that started the whole mess. Nag-react ngayon. Kaya mula noon, pinag-iinitan na siya hanggang yung staff niya. Ito, napunta ngayon, dalayo na siyang umaten. Ang sinumpina nila, yung mga staff. Kasama niyo yung chief of staff, si Laika Lopez. Yung hali, nagkataon naman, papunta doon sa Amerika at bibisitahin niyo yung kanyang auntie may sakit. Pero sabi niya, babalik ako dyan. At true enough, to her words, bumalik siya at umatino siya. Napanood ko rin yung kanyang pagharap at pagtatanong at kanyang pagsasagot. Yun namang mga tanong sa kanya, parang inulit lang yung mga nakaraan at sinasagot niya naman. Nagagalit itong si convicted pending appeal na kongresista na hindi mabanata ng mga rebelding komunistang terorista pag may nangaambos, may pinapatay. Franz Binibili Castro. lang yung mga Ayaw pang banggitin itong si Atty. Sal, pero tayo babanggitin natin si Franz Castro, convicted on appeal. ibang grupo. Pero yung rebelde komunista, hindi. Kaya siya na pagkakamalan, kasama ka dun Okay, anyway. So sabi niya, yung sulat mo sa Commission on Audit, ginagawa mong sagabal sa pag-iimbestiga namin. Sapagkat sinubtina namin ang Commission on Audit, sinulatan mo, ikaw nakapirma. At sinabi mong huwag sundin ang subtina. Yan ay paglabag under the rules. At sabi ho nitong kongresistang babaeng ito, nag-i-English siya, ayan ka na naman. Ayan ka na naman, hindi ka na natuto. Ikaw, at kasama mo mga iba dyan, ang gagaling nyo mag-i-English, mali na naman ang English nyo. Sabi mo, one of the reason, Alam nyo kaya di tayo nag-English? Kasi di tayo marunong. Ba't natin papahirapan yung sarili natin? Tagalog nga lang, nahihirapan tayo, mag-i-English pa ba tayo? Nagkakaintindihan naman tayo ng ganito, no? Pwede na yung ganito, yung iba kasi, pa-English ka, nakmantaw ka, hindi mo na maintindihan ng English, balong-balong. Diba? Bali-bali ko yung English. hindi. Dapat English, one English, of di the naman marunong. reasons may S.
Yan nga isa pa yan sa toxic Filipino mentality. Pagka nag-i-English, kala mo matalino. Anak ng toko. Hindi ko ganun yun. Hindi ganun gumagana ang mundo. Minsan yung mga nagtatagalog, sila pa yung malupit, di ba? Pero hindi tayo kasama dun sa malupit. Saktuhan lang ho tayo. Doon lang tayo sa sakto. Pwede na yung sakto. Okay. Hindi naman natin kailangan maging magaling, anak ng toko. Isa lang magaling dito. Si BP Sara at itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lahat tayo